Oh, ito. Etong si Calyodi, alam niyo na kung saan yan, di ba? Alam mo kung anong ano niyan eh. Anong eksena niyan sa buhay eh. Ay, ito sinabi niya, oh. Oh. Ano rin ito eh, no? Oh, sabi niya, oh, ito ha. Sa page niya to, tiningnan ko may blue check, November 30. Mag-bloods ng damit at magsuot ng balaklava. Alam mo, ito ha. Di ba sa Luneta gagawin to sa Maynila ito? Bawal ito eh. May ordinansa sila doon eh. Bawal lang nakasuot ng balaklava doon kung hindi ka nakamotor. Kung hindi umaandar yung motor mo, hindi ka pwedeng magsuot ng mga mask o balaklava. Ito, literal na sinasabi ni Calyodi na magsuot kayo o suwayin ninyo yung batas ng Maynila. Dapat arestuin to si Calyodi. Oh, dapat arestuin to. Yorme, paaresto nyo ito. Kasi ito literal na nagsasabing huwag sumunod dun sa ordinansang meron kayo sa Maynila. Dapat abangan nyo na ito. Pag merong isa doon nakabalaklava, arestuin nyo yun at arestuin nyo rin ito. Kasi ito nag-utos eh. Na magsuot eh. PNP. Ano, nga na lang tayo? Eh kung Duterte supporter na nagsubigaw ng ganito, sigurado ako, sedition, inciting to sedition. Di ba? Wag yung PNP, wag kayong bias. Yung karakas ninyo nahahalata na eh. Bias kayo eh. Kung Duterte supporter to, sigurado kulong kagad to. Pero ito literal na sinasabihan na magsuot ng balaklava na alam nyo naman bawal sa Maynila. Pangalawa, bakit? Bakit itatago yung mga identity? Sino may pakana niya magsuot na mask? INC ba ginawa yan? Ang gaganda nga ng mga babae dun eh. Tsaka ng mga ang gagwapo ng mga kalalakihan dun eh. Kitang-kita yung mga mukha nila eh. Oh. Doon sa EDSA, kitang-kita rin ng mga mukhang gaganda at ang pupugi rin ng mga tao doon, lalo na yung nagsalita doon. Di ba? Bakit ito? Papayagan ninyo. Porket hindi sisigaw, Marcos resign. Okay lang. Mas pipiliin nyo pa nakasuhan yung mga sumisigaw ng Marcos resign kesa doon sa nag-face mask, nagtatago ng identity. Di ba? Galaw-galaw din. PNP. Kayong tagapagpatubat ng nabubulan to Jack. Nakakahawa si Jack. Ayoko nang tumabi-tabi doon kay Jack. Tahawa ko eh. Ito, pakinggan natin itong grabe itong balita na to. Grabe itong balita na to. Mabibwisit ka eh. Inaangguluhan eh. Tingnan mo. So, ang hindi. Ito. Diretsong sinabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulo. Mali ito eh. Mali yung clickbait to eh. Clickbait yung handa ng palitan si Marcos. Handang maging Pangulo. Clickbait. Pakinggan nyo yung sagot ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tanga lang yung nagsulat dito sa TV5 eh. Actually, lahat sila, pati sa GMA, ganyan din ang datingan eh. Na para bagang pinaalis na ni VP Sara. Alam mo, ever, from the beginning until now, hindi na nanawagan si VP Sara Duterte na Marcos resign. Alam niyo yun? Kasi alam niyang hindi naman niya gagawin ni Marcos yun, kaya hindi siya nananawagan. At hindi appropriate para sa isang vice president gawin yun, kaya hindi niya ginagawa. At mali yung pagsabi ng headline nito. Hindi ko sinisisi reporter na to si Cheryl Cosim ba to? Kung sino man yung sumulat, binabasa lang naman yan eh. Mali yung sinasabing handa ng palitan. Hindi sinasabi yun. Papaliwanag ko sa inyo Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Ania sa Frontline sa Balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sa
Ay kaya naman pala, ito nagbalita alam naman natin, bias tong ano na ito aling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. pero kanina sa isang ambush interview kay Para bagang sinasabi nitong ayokong tawagin bayot to Baka sabihin naman panlalait Pero hindi Eto, linawin ko lang Pag sinabi kong bayot, di ibig sabihin panlalait yun Hindi yun nagbababa ng gender Talaga naman kasi di ba ganun siya magbihis Alam naman tawagin ko siyang sir. Baka may insulto. O ma'am, may insulto naman yung mga kababaihan. So ilagay natin sila sa tamang perspektibo nito. Bayot, di ba? Kasi sa Bisaya, ayan bayot, di ba? Ganun. Parang ang dating nito, parang nagbago daw ng isip etong si VP Sara Duterte. Hindi, ang sinasabi niya nga yung magkagulo doon sa event. Ayos-ayos ng event Di ba? Tapos haluan ng politika. Ganyan yan si VP Sara Duterte. Pag yung event hindi political, ayaw niya nung halo-halo. Kaya yun ang sinasabi niyang para hindi magkagulo na Tapos hindi siya nagbabago. At hindi niya gustong pumalit. Ganun kasi ang dating nung balita na to Ay, gusto nang pumalit. Ay, atat na atat itong si VP Sara Duterte na palitan si Marcos. Hindi ganun. Tingnan niyo yung tanong at tingnan niyo yung sagot VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate mo as successor to President? In case Are of... you ready, ma'am, na... Of course. Of course. Kaya nga siya natawa Kasi tinanong siya, are you ready, ma'am? Of course! Kaya nga ako tumakbo ng Vice President Yun naman ang papel ng Vice President. In case mamatay, may mangyari sa presidente, ako ang papalit. Kaya yung pagtakbo ko, kahit hindi pa kami magkaaway ni Marcos, dapat ready ako. Kasi kung hindi ako ready pumalit sa presidente, ay tangina, hindi ako dapat tumakbong Vice President. Nakakagago Nagigets ninyo, hindi nyo nagigets. Ito kasing mga kakampwit hindi magets yan At saka yung mga teroristang makakaliwa Hindi nila magets yan. Ang linaw-linaw. Ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, ever since tumakbo ako, dapat ready ako. Kasi yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga siya natawa dito There is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko pinresenta ko yung sarili ko noong 2022 at alam niya sa sarili niya na pag binangyari sa presidente, siya magiging presidente. So dapat ready siya. Ang tanga naman niya kung sasabihin niya, ay hindi ako ready. Ba't ka tumakbong Vice President kung hindi ka pala ready? So walang malis. Walang malis sa sagot niyan to. Hindi niya gustong palitan si Marcos. Hindi niya, alam mo yon, hindi niya, kahit gusto namin mawala na si Marcos at mag-resign, siya ayaw niya. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. In line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yun, di ba? Alinaw-linaw mga kababayan. Ang tanga na lang di makaintindi nito. Ewan ko nga kung tanga lang yung mga sumulat niya sa TV5 o talagang inaangguluhan lang nila na parang atat na atat si VP Sara Duterte maging presidente. Ano sa tingin ninyo? A, tanga lang talaga yung mga tao dyan sa TV5? B, o baka inaangguluhan lang nila yung kwento ni VP Sara Duterte para sabihin ng ibang tao na atat to si VP Sara Duterte maging presidente. So ang siya may kasalanan na stabilization. Ganun lang yan Diba? A or B lang yan ano sa tingin ninyo? A or B? Ulitin ko A, tanga lang talaga silang umintindi. Mahina ang comprehension nila. O B, gusto talaga nilang palabasin sa tao na atat si VP Sara Duterte palitan si Marcos at mapagbintangan na destabilizer. Ano sa tingin ninyo? A or B?
O walang bot ha? O kaya none of the above, all of the above. A or B lang ang sasagot ninyo. Ang sumagot ng bot, bubot-butin ko. O ang sumagot ng all of the above, nako, A or B. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At O ayan, no, alam niya yun nung siya'y tumakbo. Common sense, kaya ka nga tumakbo eh. You have to be ready anytime. That's the reason. Walang ibang dahilan parang isang vice president tumakbo. Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging secretary. Tanga. Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging senador. Kaya ka tatakbong vice president kasi alam mong kaya mong maging presidente kung sakasakaling mawala si Marcos. Sana. I mean, mag-resign. Hindi yung mawalang mag-resign si Marcos. ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon. Tingnan niyo na kung paano tinwist yung story. Paano pasimple lang tong TV5 pero ang twist ng story, doon patungo sa destabilisasyon Sinabi nito reporter na matagal nang tinanggi ni VP Sara Duterte na destabilizer siya. Pero idinikit niya doon sa kwento na handa si VP kung sakali mawala ito si Marcos sa kapangyarihan. So, obvious alam mo, sa bagay, yung mga Gen Z, mga tanga-tanga din yan sama-sama sila. Laban sa administrasyon, ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula. Ayun ang malinaw, di ba? Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit kahit itago pa, kahit magpalusot pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, assuming, yung mga mahilig mag-assume dyan, assuming hindi talaga nagnakaw si Marcos Jr. o walang insertion na inutos at hindi niya kinausap si Zaldico. Assuming lang na imposible naman. Assuming lang. Sablay pa rin siya. Bakit? Pinirmahan mo yung insertion Bakit? It's a fact na nagkaroon ng insertion. It's a fact na corruption nandun sa 2025 budget. Bakit mo pinirmahan? As simple as that. Huwag na tayo magpaikot-ikot. That is more than enough evidence to impeach or persecute the president. Kaya yung November 30 na rally ng mga kakampwet at saka ng mga teroristang makakaliwa, kalokohan yan. Kalokohan. Dapat ang talagang sigaw dyan, panagutin si Marcos. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat sisihin sa pinakakurap na pangyayari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas kung hindi si Marcos. Whether tumanggap siya o hindi siya tumanggap, bakit nakalusot sa kanya ito? Yun. Dami niyong alam. Dami niyong alam. Dami niyong kapanood ko kay Kastaklit to Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili,
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong